Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Sabihin mo nga sa akin, Cassandra, bakit madalas kang mag-absent sa trabaho? Paano ka mapopromote niyan kung lagi kang wala sa opisina? Bawas na nga ang sahod mo dahil sa ka-absent mo eh. Nay, masama po lang talaga ang pakiramdam ko eh. Masama? Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Tapos tignan mo nga ang sarili mo. Mukha ka namang okay. Eh hindi naman po lahat ng nararamdaman ng tao nakikita kagad. Nagdadahilan ka pa. Nay, nagsasabi naman po ako ng totoo eh. Huwag mo akong lokohin, Cassandra. Babae rin ako. Alam ko ang kilos ng babaeng may tinatago. Sabihin mo nga sa akin, buntis ka ba? Parang huminto ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang tanong ni nanay. Hindi ako nakasagot kagad. Nanginginig na ang buong katawan ko habang nakayuko. Unti-unti siyang lumapit sa akin, Miss Winnie. Napapikit ako habang sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Magsalita ka, Cassandra. Totoo ba ang hinala ko? Nay? Ano? Magtititigan na lang ba tayo rito, ha? Sorry po, inay. Mukhang hindi po matutupad ang mga pangarap niyo para sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tama po kayo. Buntis po ako. Sorry po talaga, inay. Sinasabi ko na nga ba? Hindi pa man ako nakakabawi sa pag-iyak, bigla akong sinampal ni nanay. Napahawak ako sa namumula kong pisngi habang napaatras. Nanlalabo na ang paningin ko sa kaiiyak pero hindi pa rin humuhupa ang galit niya. Hinablot niya ako sa braso at paulit-ulit akong inalog. Ano bang pumasok sa isipan mo ha, Cassandra? Inuna mo pa talaga ang pagtihaya ah? Akala ko, ikaw ang magiging pag-asa ng pamilya natin. Ipinagmamalaki pa naman kita sa mga kumari ko. Pasensya na po, inay. Alam kong marami kayong pangarap para sa akin. Pero hindi ko naman po ginustong mangyari to kagad eh. Hindi ginusto? Naririnig mo ba ang sarili mo ha? Ilang taon akong nagsakripisyo. Ginawa ko ang lahat para makapag-aral ka at magkaroon ng magandang trabaho. Sorry po, inay. Tiniis ko ang pagod at gutom para lang hindi mo maranasan ang hirap na pinagdaanan ko. Tapos ito lang pala ang mangyayari. Sa isang iglap lang, sinira mo ang lahat ng pinaghirapan natin. Nay, patawarin niyo po ako. Patawarin? Akala mo ba ganun lang yun kadali? Alam mo ba kung gaano kahirap bumuhay ng anak, ha? Sino ang ama niyan? Sabihin mo sa akin! Nay, pakiusap. Huwag na po kayong sumigaw. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay eh. Nung ginawa niyo yan, nahiya ka ba ha? Ngayon mo sasabihin nakakahiya? Nay, tama na po. Nasasaktan na po ako eh. Dapat lang. Sabihin mo na sa akin kung sino ang ama ng batang dinadala mo. Halos kalad ka rin ako ni nanay habang hinihila niya ang buhok ko. Wala akong nagawa kundi ang umiyak, Miss Winnie. Hindi ko kayang gumante o itulak man lang siya. Alam kong pareho naming pinangarap na makapag-ipon muna ako at magkaroon ng maayos na buhay bago ko bumuo ng sarili kong pamilya. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganun na lang ang galit at pagkadismaya niya. Huminga ako ng malalim bago ko tuluyang umamin. Si Lucas po, inay. Siya po ang ama ng dinadala ko. Ano? Si Lucas? Yung kapitbahay nating mahirap pa sa daga? Alam niyang may pangarap ka, pero ganyan ang ginawa niya sa'yo? Pareho niyo akong pinahiya. Wala kayong iniisip kundi ang sarili niyo. Napayuko na lang ako habang patuloy akong umiiyak. Wala na akong lakas para ipagtanggol pa ang sarili ko, Miss Winnie. Alam kong sa sandaling yon, hindi lang tiwala ni nanay ang nawala, kundi pati ang mga pangarap na matagal na niyang binuo para sa akin. Nay, nagmamahalan po kami ni Lucas. Sana po hayaan niyo na lang po kami. Hindi ako papayag. Noon ayoko mag-boyfriend ka dahil gusto kong unahin mong pag-angat ng buhay natin. Pero ngayon, may lalaking kayang ibigay ang buhay na gusto ko para sa atin. Kaya ako na ang masusunod. Si Marco ang sasagutin mo. Nay, hindi po. Ayoko po sa kanya. Matanda na po siya para sa akin at hindi ko naman po siya mahal. Wala ka nang magagawa pa. Kung makikipagrelasyon ka lang din, doon na sa lalaking may mapapala tayo. Hindi sa katulad ni Lucas na ni sarili niya, hirap pang buhayin. Nay, wag naman po niyong sabihin niya no. Mabuti pong tao si Lucas. Hindi!
Mabuting tao? Mabubusog ba tayo sa kabutihan na sinasabi mo, ha? Hindi! Kaya tigilan mo na ang kahibangan mo at si Marco ang isipin mo. Dahil kung hindi, baka kulamin ko ang lalaking yan. Nay naman, wag naman po. Bago ko po ipagpatuloy ang aking kwento, gusto ko munang magpakilala. Mapagpalang araw po sa inyo, Miss Winnie. Ako nga po pala si Cassandra, 24 years old at tubong Bacolod. Ang kwentong ito ay nangyari 2 taon na ang nakalilipas noong 22 anyos pa lamang ako. Nagsimula ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ko nang malaman ko pong buntis ako. Bunga yon ng minsang pagkakamali naming dalawa ng boyfriend kong si Lucas. Pangga, ilang araw na kitang napapansing tulala ah. May problema ba ha? Okay lang ako, Pangga. Huwag mo na akong alalahanin. Kilala kita. Kapag ganyan ka, alam kong may mabigat kang iniisip eh. Sabihin mo na sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Wala ka bang tiwala sa akin ha? Hindi naman sa ganon, pero maski ako nahihirapan pa rin tanggapin ang nalaman ko eh. Kabado akong napayuko. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit kong hawak ang bag ko. Bakit? May sakit ka ba? Wala naman, pero hindi ko talaga alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo eh. Kahit ano pa yan Pangga, makikinig ako. Hindi kita huhusgahan. Totoo? Hindi ka magagalit? Kailan ba ako nagalit sa'yo? Sige na, mas mahirap kung ikaw lang ang magdadala ng problema na yan. Sige na nga, pero huwag ka sanang mabibigla ah. Hindi ako mabibigla. Makikinig lang ako. Hindi ko magawang sabihin agad ang totoo kaya binuksan ko ang bag ko. Dahan-dahan kong inilabas ang pregnancy test kit at iniabot yon kay Lucas. Tinanggap niya yon habang nakakunot ang noo. Pangga, anong ibig sabihin ito? Buntis ako, Pangga. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi ha. Naghahanap pa kasi ako ng tamang pagkakataon eh. Sandaling natigilan si Lucas. Ilang segundo siyang nakatitig sa hawak niyang pregnancy test kit bago siya muling tumingin sa akin. Totoo ba ito? Magiging tatay na ako? Galit ka ba? Bakit naman ako magagalit? Eh kasi wala naman ito sa plano natin eh. Pangga, regalo sa atin to ng Panginoon. Hindi ko man inaasahan, pero tatanggapin ko ito ng buong puso. Pananagutan ko kayo ng anak natin. Eh paano si nanay? Hindi pa nga niya alam na may relasyon tayo eh. Sigurado akong magagalit siya. Alam kong mahirap, pero hindi tayo pwedeng magtago habang buhay. Kapag handa ka na, sasamahan kitang sabihin sa kanya ang lahat. Natatakot ako, Lucas eh. Naiintindihan kita, pero hindi kita iiwan. Bilang lalaki, responsibilidad kong panagutan ka at ang magiging anak natin. Maraming salamat, Pangga. Akala ko iiwan mo na ako kapag nalaman mo eh. Hindi mangyayari yun. Mas lalo ko kayong iingatan simula ngayon. Napangiti ako kahit may mga luha pa sa mga mata ko. Sa unang pagkakataon mula nang malaman kong buntis ako, gumaan ang pakiramdam ko, Miss Winnie. Hindi man namin alam kung paano haharapin si Nanay Loleng, sigurado naman ako sa isang bagay. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ni Lucas, mas ginanahan akong magtrabaho, Miss Winnie. Mas maaga na nga akong pumapasok sa opisina at halos gabi na akong umuwi. Pinag-uhusayan ko ang trabaho ko para makapag-ipon po ako. Ang alam lang ni Nanay Loleng, ang buo kong sweldong binibigay ko sa kanya. Pero unti-unti po akong nagtatabi ng konting pera para sa kinabukasan namin ng magiging anak ko. Pagdating ko sa bahay isang gabi, agad sumama ang loob ko nang makita ko na naman ang makinis at mamahaling sasakyan ni Marco na nakaparada sa harap ng bahay namin. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na kanina pa naghihintay ang manliligaw mo? Cassandra, sana nagsabi ka na gagabihin ka. Sinundo sana kita gamit ang kotse ko. Sayang naman. Komportable pa naman ang sasakyan kong yun. Pasensya na po, Inay. Naging busy lang po talaga ako sa trabaho. Eh may cellphone ka naman ha. Kahit isang tawag man lang hindi mo nagawa. Oo nga. Kung nagsabi ka lang, sabay na sana tayong umuwi. Hindi bagay sa isang magandang babae ang umuuwing mag-isa. Salamat, pero kaya ko namang umuwi ng mag-isa, Marco. Hindi nyo na kailangan mag-abala pa.
Cassandra, ayusin mo nga ang pananalita mo ha. Napakabait na nga ni Marco sa'yo eh. Hindi ko naman po siya binabastos, Inay eh. Ang hindi ko lang po maintindihan, dati ayaw niyo akong mag-boyfriend. Ngayon kayo pang nag-iimbita sa kanya na pumunta rito. Aba, ibang usapan na yon. Hindi lahat ng manliligaw ay pare-pareho. Tama ang nanay mo. Napag-usapan na namin yan eh. Total, sa lahat ng nanliligaw sa'yo, ako lang naman ang may kakayahang ibigay ang lahat ng gusto ninyo. Habang nagsasalita si Marco, sinadya pa niyang ikutin ang susi ng mamahalin niyang sasakyan sa daliri at ngumiti na parang siguradong sigurado na siyang mapapasagot niya ako. Hindi naman yaman ang hinahanap ko eh, at saka wag na kayong masyadong magpasikat. Kahit ipakita niyo pa ang lahat ng ari-arian niyo dito, hindi pa rin ibig sabihin no na mamahalin ko kayo. At isa pa, masyadong malaking agwat ng edad natin eh. Problema ba yun? Kapag komportable ang buhay mo, hindi ka na maghahanap ng gwapo. Wala naman po akong planong mabuhay sa ilalim ng bangungot. Cassandra, sumusobra ka na ha. Hindi ganyan ang pakikitungo sa taong may mabuting intensyon sa'yo. Nay, kauuwi ko lang po galing trabaho. Pagod na pagod ako tapos ito kagad ang bubungad sa akin. Kung ayaw mong mag-away tayo, umupo ka dyan at kausapin mo ng maayos ang bisita mo. Wala na po ako nagawa kundi ang sumunod, Miss Winnie. Halatang-halatang naaaliw si Nanay Loleng kay Marco. Minsan nga naiisip ko, mas bagay pa kung silang dalawa na lang ang magligawan kaysa ipilit niya akong mapunta sa lalaking yon. Umupo ako sa sofa sa tapat ni Marco. Pagkaupo ko pa lang, agad niyang inunat ang mga braso niya at sinadya niyang ipakita ang suot niyang mamahaling relo, makakapal na gintong singsing, bracelet at kwintas. Halos kumislap ang buong sala namin dahil sa alahas niya. Ani mo, may hepatitis. Sa isip ko, hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto ni Nanay Loleng ang lalaking yon. Para sa akin, masyado siyang mayabang at halos lahat ng kilos niya ay pagpapapansin. Marco, sandali lang ha. Ibaghahanda ko kayo ng hapunan. Nay, kumain na po ako. Si Marco na lang po ang ipaghanda niyo. Baka sakaling mabusog na siya at umuwi na rin. Lagyan mo ng preno ang bibig mo ha. Huwag mo akong ipinapahiya sa bisita. Alam kong kapag kaming dalawa na lang ni Nanay ang naiwan sa bahay, sigurado pong mapapagalitan na naman niya ako. Kaya pinili ko na lang manahimik. Nang makapasok na nga siya sa kusina, kaming dalawa na lang ni Marco ang naiwan sa sala, Miss Winnie. Bakit ba ang kulit nyo? Hindi nyo ba naiisip na napakalaki ng agwat ng edad natin? Hindi talaga tayo bagay. Sino bang may sabing hindi tayo bagay? Sa panahon ngayon, hindi na importante ang edad. Ang dapat mong isipin, may lalaking kaya kang bigyan ng magandang buhay. At aminin mo na, wala kang makikitang katulad ko. Hindi ko naman po kailangang umasa sa kahit sinong lalaki. May trabaho ako at kaya kong buhayin ang sarili ko. Kaya mong buhayin ang sarili mo? Pero paano naman ang nanay mo? Aminin man natin o hindi, ako lang ang may kakayahang ibigay ang buhay na gusto niya. Siyempre, ang kapalit nun, ikaw ang magiging asawa ko. Asa, huwag kayong umasa ha. Kahit kailan, hindi ko ipagpapalit ang sarili ko dyan sa pera nyo. Sinasabi mo lang yan kasi akala mo, kontrolado mo pa ang lahat. Pero kapag nakita mo kung gaano kasarap ang buhay na kaya kong ibigay, magbabago rin yung isip mo. Marami akong pera, Cassandra. Kahit anong hilingin mo, kaya kong ibigay. Sagutin mo lang ako. Kung ganon, bakit hindi na lang kayo humanap ng babaeng kaedad nyo? Sigurado akong may makaka-appreciate ng lahat ng pagpapasikat nyo. Pagpapasikat ba? Hindi mo ba kayang purihin ang mga regalo ko para sa'yo? Natikman ko na ho ang mga ganyan pagkain. Kaya ko na nga hong bilhin ang mga yan kapag sumahod ako sa trabaho eh. Mamahaling klase yan, Cassandra. Alam ko po, hindi naman ako inosente sa mga ganyang produkto. Alam ko yun. Pero aminin mo, malaking bagay din sa inyo ang makalibre ng konsumo galing sa akin ngayon. Itinuro niya ang mesa sa gitna ng sala. Punong-puno yun ng grocery, frozen meat, imported na prutas, mamahaling tsokolate, at kung ano-ano pang mga pasalubong. Aaminin ko malaking tulong po talaga ang mga yun sa amin ni Nanay Loleng. Kung hindi lang kapalit ng lahat ng yun ay kalayaan kong pumili ng taong mamahalin, baka nakatipid pa sana ako sa gastusin. At bukod pa dyan
May flowers at chocolates pa akong ipapadala sa opisina mo bukas. Ay, wag na po. Wag na kayong mag-abala. Sasakit lang ang ngipin ko sa tsokolate. At yung bulaklak naman, hindi ko po yun kailangan. Buhay pa naman ako eh. Ang kulit mo talaga Cassandra Kahit minsan lang hindi mo ba kayang lambingin ang isang katulad ko, ha? Wala naman po akong dahilan para gawin yun eh. At kung may respeto po kayo sa akin, sana tigilan nyo na ang pangungulit. Hindi ko po talaga kayo gusto. Hindi ako madaling sumuko. Matagal na kitang gustong mapangasawa eh. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapasagot. Naku, mag-ingat po kayo. Baka sa sobrang taas ng pangarap nyo, bigla kayong bumagsak. Hindi mangyayari yun. Sanay akong nakukuha ang lahat ng gusto ko eh. Kung ganon, pwede na po kayong umuwi. At sana, wag na po kayong bumalik pa. Matigas kong sabi habang nakatingin sa kanya. Tumayo si Marco at pinagpagpang mamahalin niyang polo na parabang gusto niyang ipakitang branded yon. Inayos pa niyang mamahalin niyang relo at ngumiti na may kumpiyansa. Hindi ako interesado sa kahit anong pinagyayabang niya, Miss Winnie. Hindi ako pinalaking sinusukat ang halaga ng isang tao base sa kapal ng kanyang pitaka. At kung may gusto man akong bilhin balang araw, gusto kong sarili kong pinaghirapan ng ipambabayad ko. Okay, sige. Hindi na muna kita kukulitin ngayon. Mukhang pagod ka rin sa trabaho eh. Pero tandaan mo babalik ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naririnig ang matamis mong oo. Bukas naman po ang pinto eh. Pakisara na lang po paglabas nyo. Ngumiti na lang siya na parang wala siyang narinig na pagtanggi. Maya-maya, tuluyan na rin siyang umalis. Ilang sandali pa, lumabas si Nanay Loleng mula sa kusina habang hawak ang 2 tasa ng kape. Oh, nasaan na si Marco? Umalis na po, Inay. Ha? Bakit? Hindi pa nga siya nakakapagkape. May naalala lang daw po siyang kailangan asikasuhin. Ay, sayang naman. Napakabait pa naman ng taong yun. Galante pa. Alam mo, jackpot ka sa kanya, anak. Tinignan niya ang mga grocery at pasalubong na iniwan ni Marco bago muling humarap sa akin. Cassandra, ayusin mo ang pakikitungo mo kay Marco, ha? Tignan mo nga ang dami niyang dalang pagkain at regalo, Hindi lahat ng lalaki ganyan gumagastos sa nililigawan pa lang. Nay, kaya po naman nating bilhin ng mga yan eh. Hindi natin kailangang umasa sa mga binibigay niya. Aba, kung may kusang nagbibigay, bakit natin tatanggihan? Kailangan din natin maging practical sa panahon ngayon, ano? Nay, walang taong nagbibigay ng ganyan karami nang walang hinihinging kapalit. Sigurado akong may inaasahan siya eh. Di ibigay mo ang gusto niya. Pakakasalan ka lang naman niya eh. Nay, tao po ako. Hindi ako premyo na pwedeng ibigay kung kanino niyo gusto. Nanay mo ko, Cassandra. Alam ko kung sino ang makabubuti sa buhay mo. Ayokong mahirapan ka habang buhay. Pero teka nga, bakit nitong mga nakaraang araw madalas ka nang gabihin sa pag-uwi May tinatapos lang po akong deadline ni Nay. Deadline? Di ba dapat may bayad yan? Hanggang 7:00 lang ang pasok mo sa opisina. Kapag lumagpas ka ron, dapat overtime na. Hindi po kasama sa overtime yun ni Nay. May kailangan lang po talaga akong tapusin. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Napaghahalata akong nagsisinungaling ka Hindi naman po, Inay. O baka naman may kadate ka na hindi mo sinasabi sa akin. Bakit po, Inay? Bawal po ba yon? Hindi naman sa bawal. Pero kung manliligaw lang din ang pag-uusapan, si Marco na ang sagutin mo. Mayaman siya at kaya kang buhayin. Kung sakaling nagmahal po ako ng ibang lalaki, matatanggap niyo po ba siya? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo Siguraduhin mo ang kinabukasan mo. Bonus na lang kung gwapo ang mapapangasawa mo, Cassandra. Huwag kang papatol sa lalaking walang maipagmamalaki sa buhay. Nay, mayaman man o mahirap ang makatuluyan ko, kami na pong dalawang bahalang dumiskarte para sa buhay namin. Sino ka ba para magdesisyon sa sarili mo, Wala ka pang naibabalik sa lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa'yo. Nay, ni minsan po ba hindi sumagi sa isip niyong mahalin ako bilang anak niyo? Hindi naman po ako investment para pagkakitaan niyo Anong karapatan mong magreklamo, Ako ang nanay mo, Cassandra. Kaya ako lang ang susundin mo. Galit niyang sigaw na ikinaatras ko. Unti-unting bumuhos ang luha ko sa mga mata, Miss Winnie. Akala ko pa naman magbabago na si nanay habang tumatagal ang panahon.
Pero mukhang lalo pa siyang naging mahigpit at makasarili. Hindi po habang panahon ay maglilingkod ako sa inyo, inay. Anak niyo po ako, hindi negosyo. Sana hayaan niyo rin akong magdesisyon para sa sarili ko. Ako ang masusunod sa ating dalawa. Tapos ang usapan. Hindi kita pinagbabawalang makipagrelasyon. Ang gusto ko lang, sa lalaking may ibubuga ka mapupunta. Sige po, inay. Hindi ko na lang po ipipilit ang gusto ko. Walang gana kong sagot sa nanay ko. Tinalikuran ko siya matapos ang pag-uusap namin. Siguro mas mabuting itago ko na lang po muna ang tunay kong kalagayan. Kapag nalaman ni nanay na buntis ako, baka lalo lang po siyang magalit eh. Ang mas malala pa, baka gumawa siya ng eksenang ikahiya naming dalawa ni Lucas. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita po ako kay Lucas sa bayan. Madalas nang sumama ang pakiramdam ko kaya ilang araw din akong hindi nakakapasok sa trabaho dahil nagpapacheck up ako. Ang alam ni nanay, pumapasok pa rin ako kaya umaalis pa rin ako ng bahay araw-araw. Pagdating ko sa tagpuan namin, kabadong napalingon muna ako sa paligid bago umupo sa tabi ni Lucas. Pangga, kumusta ka ha? Okay lang naman ako, Pangga. Sigurado ka ba? Bakit parang ang lungkot mo? Kasi namumroblema ako kay nanay eh. Bala ko na sanang sabihin sa kanya na buntis ako eh. Kaso bago ko pa masabi ang totoo, pinipilit na naman niya sa akin na sagutin ko si Marco eh. Sinabi talaga yun ng nanay mo? Di ba mas matanda pa sa atin yung Marco na yun? Parang pwede na nga siyang maging tatay mo eh. Yun na nga eh. Kaya hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Huwag kang mag-alala, Pangga. Mag-iisip tayo ng paraan para malaman ng nanay mo ang tungkol sa atin. Tumango ako at nagpasalamat. Kahit papano umaasa akong magiging maayos din po ang lahat. Pagdating ko sa bahay, nagtaka ako nang makita kong seryoso ang ekspresyon ni Nanay Loleng habang naghihintay sa akin sa sala. Mano po, Inay? Sana kung gaano ka kagalang sa harapan ko, ganun ka rin katapat sa akin. Bakit po, Inay? May nagawa po ba akong mali? Malamang meron, kasi ilang araw ka na palang hindi pumapasok sa trabaho. Nagsumbong sa akin ang kumari ko. Nakita ka raw niyang may kinakatagpo sa bayan. Nay, masama lang po talaga ang pakiramdam ko, kaya hindi po ako nakapasok. Hindi mo ako maluloko. Hindi ka nakapasok pero sa ibang lugar ka tumatambay. Umamin ka na. May nilalandi ka na no, kaya panay ang absent mo at kung kani-kanino ka nakikipagkita sa labas. Napahawak ako sa pisngi ko nang dumapuro ng malakas na sampal ni nanay. Hindi ko po inaasahang bigla niya akong sasaktan, Miss Winnie. Lalong bumigat ang pakiramdam ko dahil pakiramdam ko wala na po akong maitatagong sikreto sa kanya. Nanlilisik ang mga mata niya na para bang ayaw niyang makarinig ng katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking yon? Sino? Nay, wala naman po kaming ginagawang masama eh. Totoo pong nakikipagkita ako sa kanya. Pero ginawa ko lang yun dahil sobrang hinihigpitan niyo po ako eh. Hinihigpitan? Akala mo ba mali ang gusto kong mangyari, ha? Ang pangarap ko lang, magkaroon ka ng mas magandang buhay. Hindi naman po yun ganun, Nay. Pero nasasakal na po kasi ko eh. Huwag mo nga ako idaan sa drama mo, ha? Hindi mo na ako mauuto pa. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya alam na alam ko ang kalokohang ginagawa mo. Sige po, Inay. Tutal ayaw niyo na rin pong maniwala naman sa akin eh. Sasabihin ko ng totoo. Talagang matapang na ang loob mo, ha? O sige, sabihin mo sa akin. May boyfriend na po ako, Inay. At buntis po ako. Ano? Buntis ka? Opo, buntis po ako. At hindi ko ito pinagsisisihan. Gagawin ko po ang lahat para maging mabuting ina sa anak ko. Hindi ko siya tatratuhin katulad ng pagtrato niyo sa akin ngayon. Sinisisi mo pa talaga ako sa kalandian mo, ha? Nagpabuntis ka na nga, wala ka pang utang na loob sa akin. Si Marco ang gusto ko para sa'yo. Bakit mo ba ako sinuway, ha? Dahil nandidiri po ako sa lalaking gusto niyong ipilit sa akin. Hindi ko na halos natapos ang sinabi ko nang sugurin ako ni nanay. Sunod-sunod na sampal, sabunot at kurot ang inabot ko sa kanya. Para siyang nawala ng kontrol sa sobrang galit niya. Hindi ko na kinaya ang sakit at kahihiyang nararamdaman ko kaya umiyak akong tumakbo palabas ng bahay. Diretso sa bahay ni Lucas. Cassandra! Bumalik ka rito! Hindi ko na po kayo matitiis pa! Ang kapal talaga ng mukha mong suwayin ako!
Hindi ko na siya nilingon pa, Miss Winnie. Mas lalo kong binilisan ang pagtakbo ko kahit nanlalambot ang mga tuhod ko. Cassandra! Huwag kang magtatangkang tumakas sa akin! Hayaan niyo na lang po ako, Inay! Tumahimik ka! Hindi pa kita napapakinabangan! Naglabasan ng ilang kapitbahay dahil sa lakas ng boses ni Nanay. Napalingon ang mga nagkakwentuhan sa tapat ng tindahan habang ang iba naman sumilip mula sa kani-kanilang bintana. Nagbubulungan pa sina Aling Nena at Mang Rudy na halatang nagtataka kung ano bang dahilan ng pagkakagulo naming mag-ina. Patuloy akong tumakbo hanggang makarating ako sa tapat ng bahay nila Lucas. Halos mawalan na ako ng hininga. Nanginginig ang kamay kong kumatok sa bakal na gate. Lucas! Lucas! Pangga, anong ginagawa mo rito? Pangga, papasukin mo ako. Natatakot ako. Diyos ko, ano ba nangyari sa'yo ha? Hindi na ako nakapagsalita pa. Yumakap na lang ako sa kanya habang umiiyak. Hindi ko na napigilan ang panginginig ng mga kalamnan ko. Okay ka lang ba, Pangga? Bakit namamagay ang pisngi mo? Si Nanay, sinaktan niya ako. Bakit? Ano bang pinag-awayan nyo? Nalaman na ni Nanay na buntis ako. Napilitan akong ipagtapat sa kanya yon kasi may nagsumbong sa kanya na madalas daw tayong magkita sa bayan. Wala na tayong magagawa dyan, Pangga. Kailangan nating harapin ang galit ng nanay mo. Pero natatakot ako sa kanya, Pangga. Sinaktan niya ako eh. Nakatakbo lang ako dito kaya napilitan siyang habulin ako. Hayaan mo. Tutal nangyari na rin naman to. Kakausapin ko si Aling Loleng. Hindi kita pababayaan. Tumango ako at yumakap sa kanya, Miss Winnie. Hindi pa ako nakakasagot nang marinig naman namin ang malakas na sigaw ni Nanay Loleng. Mabilis akong napakapit sa braso ni Lucas. Huminto si Nanay Loleng sa harap ng gate. Habol pang hininga niya pero hindi nabawasan ang galit sa kanyang mukha. Lumabas ka dyan, Cassandra! Lucas, wag mo akong pababayaan ha. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Cassandra! Umuwi ka na ngayon din! Mas lumakas ang usapan at alam kong isa ng malaking iskandalo ang kinasangkutan naming tatlo. Ano? Diyan ka na ba titira sa bahay ng boyfriend mo, ha? Walang ya ka? Aling Loleng, pwede po bang kumalma muna kayo? Huwag mo nga akong pinagsasabihan. Wala kang karapatang makialam sa pamilya ko. Hindi po ako nakikialam. Nakikita niyo naman po ang kalagayan ni Cassandra ngayon eh. Ano? Nabuntis siya? At kasalanan mo yan! Kung hindi mo nilandi ang anak ko, hindi sana siya naging suwain! Hindi ko po siya nilandi. Mahal namin po ang isa't isa. Tumahimik ka! Wala kang maipapakain sa anak ko! Siguro nga po. Salat kami sa pinansyal na aspeto. Pero hindi naman po kagaya ninyo na nananakit dahil hindi nasunod ang gusto nyo. Napansin ng mga tao ang nangingitim kong braso at ang namumula kong pisngi. Wala kang pakialam. Anak ko siya. At kahit anong gawin ko sa kanya, wala kayong karapatang magreklamo. Alam ko pong simula nung magkasintahan kami ni Cassandra, hindi pa ako kailanman nakatungtong sa bahay nyo. Pero kinikwento niya sa akin ang pananakit nyo sa kanya. Kaya naman pala malakas ang loob mong maglayas, ha? Malandi ka? Inay, tama na po. Wala na po sa lugar ang pagkontrol niyo sa akin eh. Malaki na po ako. Nasa tamang edad na po ako. Yun na nga eh. Kung kailan malaki ka na, tsaka ka naman naging irresponsable. Hindi naman kita pinagbabawalang makipagrelasyon ah. Pero sa lalaki pang patay gutom, ha? Sobra naman po kayong magsalita. May paninindigan po si Lucas. Hindi niya ako pinagbabayad sa bawat pagkikita namin kapag kumakain kami. Ha? Hindi pa yan sa ngayon. Eh paano kapag sa susunod na? Unti-unting nagkaroon ng maliit na kumpol ng mga taong nanonood sa harap ng bahay nila Lucas. Gayunpaman, kahit gusto ko na pong lamunin ako ng lupa sa tindi ng kahihiyan, pinili kong tumayo sa tabi ng boyfriend ko, Miss Winnie. Huminga naman ng malalim si Lucas bago muling nagsalita. Aling Loleng, naiintindihan kong galit kayo sa akin. Magulang po kayo. Alam kong wala kayong ibang pangarap kundi ang mapabuti ang kalagayan ng anak nyo. Pero kaawaan nyo naman po si Cassandra. Kaawaan? Eh makita ko nga lang kayong magkasama. Nanggigigil na ako sa sobrang galit. Napakatanga ng anak ko at pumatol siya sa'yo. Nay, hindi niyo naman po kailangan na insultuhin ng ganyan si Lucas eh. Kasi po sa lahat ng taong malapit sa akin, siya lang po ang totoong nakakaintindi sa pinagdaraanan ko. Kalokohan! Ano bang pinakain sa'yo ng lalaking yan at pinagtatanggol mo pa?
Malamang, ginayuma ka ni Lucas. Hindi po totoo yan, Inay. Lolokohin ka lang ng lalaking yan, Cassandra. Trabaho mo lang at sweldo lang ang habol niya sa'yo. Wala po ako milyones. Pero hindi ko lolokohin ang anak nyo. Hindi po pera ang habol ko sa kanya. Nangangarap pa nga po kayo magka-boyfriend siya ng mayaman, hindi ho ba? Talagang kapal ng mukha mo, no, Lucas? Pasensya na po kayo. Mahal ko po talaga si Cassandra. Kaya alam kong kailangan ko po siyang ipagtanggol laban sa inyo. Mahal? Bakit? Makakain nyo ba yan, ha? Yang pagmamahal na sinasabi mo? Aasenso ba kayo dahil sa pagmamahal na yan? Lalong humigpit ang kapit ko sa braso ni Lucas, Miss Winnie. Lalo kasi siyang lumalapit sa amin, kaya naman inihanda ko ng sarili ko. Ayoko na pong umuwi ng bahay. Nay, tama na po. Hindi pa ako tapos na makipag-usap sa'yo. Umuwi ka ngayon din! Hindi na po ako uuwi sa atin. Natatakot po ako sa inyo eh. Ha? Ikaw pa talagang natakot sa akin? Sinasaktan niyo po ako eh. Baka kung anong mangyari sa dinadala ko kapag sumobra na po kayo. Natahimik sandali ang mga taong nakikiusyoso sa amin, Miss Winnie. Maging ang mga kapitbahay, tila nabigla sa narinig nila. Hindi na ako ang dating Cassandra na tahimik lang at sunod-sunuran. Sa unang pagkakataon, nasabi ko na rin po sa aking ina ang matagal ko nang kinikimkim. Ha? Ang kapal ng mukha mong ipahiya ko? Bakit, Inay? Akala niyo po ba itatago ko na lang ang ginagawa niyo sa akin? Iniisip ang mga kapitbahay natin na mabuti akong anak. Pero hindi nila alam na sa likod nun, sobrang pagtitiis ang pinagdaraanan ko sa kamay niyo. Hayaan nyo na po siya, Aling Loleng. Alam kong mas naging masama na ang impresyon nyo sa akin. Pero nakahanda naman akong panagutan ng anak nyo. Hindi ako makakapayag na magsama kayong dalawa. Kahit maging disgrasyada pa ang anak ko. Nay, umuwi na po kayo. Hindi po ako sasama sa inyo. Kahit mahirap pa sa dagaan tingin nyo sa akin, nakahanda akong harapin ang responsibilidad ko. Humakbang si Nanay Loleng palapit sa gate. Halatang gusto niya akong kaladkarin pa uwi, pero mabilis na humarang si Lucas sa harapan ko. Aling Loleng, tama na po. Hindi nyo na po kailangan saktan si Cassandra. Tumabi ka nga dyan! Hindi ikaw ang kailangan ko! Hindi po ako aalis dito. At bakit? Sino ka ba para harangan ako, ha? Boyfriend ka lang! Ako, nanay ako! Opo, nanay po kayo. Kaya nga po sana kayo ang unang nagpoprotekta sa kanya eh. Ha? Kung makapagsalita ka? Ikaw nga sumira sa buhay ng anak ko eh! Nagmamahalan po kami, Aling Loleng. Ah, talaga? Anong maibibigay mo sa kanya? Pagmamahal lang? May pambayad ka ba ng bahay, ha? May sasakyan ka ba? May negosyo ka ba, ha? Wala pa po akong ganun. Pero nagtatrabaho po ako ng marangal. Hindi ko pababayaan si Cassandra. Hindi sapat ang pangako mo. Gusto ko may kinabukasan ng magiging buhay ng anak ko. Kaya niyo po ba siya pinipilit sa lalaking hindi niya mahal? Oo, dahil si Marco lang ang kayang magbigay ng mga pangangailangan namin. Inay, hindi niyo ba talaga kayang pakinggan ang gusto ko? Hindi, dahil ako ang mas nakakaalam kung anong makakabuti sa'yo. Pero buhay ko po ito, Inay. Siguro bilang magulang, paggabay lang po ang maibibigay niyo sa akin ngayon. Kalokohan! Halika na! Umuwi na tayo! Bigla niyang itinulak ang gate at pilit itong binuksan. Mabuti na lang at mabilis na hinawakan ni Lucas ang pinto bago pa siya makapasok. Aling Loleng, tama na po, wag po! Umalis ka nga dyan sa harapan ko! Hindi ako papayag na basta nyo na lang saktan si Cassandra! Akala mo ba natatakot ako sa'yo, ha? Hindi ko kayo tinatakot. Pinoprotektahan ko lang si Cassandra at ang anak namin. Lalong namula ang mukha ni Nanay Loleng sa galit. Maski si Lucas, hindi na nagmatigas at pinapasok na lang ang nanay ko. Gayunpaman, hindi siya pumayag na malapitan ako para saktan. Anak nyo? Hindi mangyayari yan. Habang buhay pa ako, hindi ko papayagang mapunta ang anak ko sa isang hampas lupa! Nay, mahal ko po siya. Tumahimik ka! Kahit papano nasa bahay ko kayo. Magkaroon naman kayo ng konting respeto. Respeto? Ikaw ba meron nun, ha? Ibinuntis mo nga ang anak ko, hindi ba? Nagawa lang po namin ito dahil hindi mo kayang tumanggap ng mababang bagay na gusto ng anak mo. Napansin kong lalo lang nagngingit-ngit si Nanay Loleng habang nakatingin kay Lucas. Alam kong hindi pa siya titigil, Miss Winnie. At sa mga matang yon, alam kong mas lalo pa niyang gagawing imposible ang pagmamahalan naming dalawa ni Lucas.
Hindi pa man humuhupa ang tensyon sa pagitan namin ay isang puting SUV ang biglang huminto sa tapat ng bahay nila Lucas. Napalingon ang lahat ng naroon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Marco. Nakapolo, mamahaling relo at dala ang kumpiyansang parabang siya lang ang pinakamahalagang tao sa buong lugar na yon. Pagkakita pa lang ni Nanay Loleng kay Marco, agad siyang lumapit dito. Marco, mabuti naman at dumating ka. Tignan mo ang ginawa ng lalaking yan sa anak ko. Anong kasinungalingan ba yan, Inay? Alam niyong boyfriend ko si Lucas. Kailan ko lang nalaman yon? Cassandra, totoo ba narinig ko? Pumatol ka sa isang hampas lupa na to? Hay! Pwede ba? Wala kang karapatang laitin si Lucas. Cassandra naman, makikipag-boyfriend ka na lang sa isang mahirap pa? Ano ngayon kung mahirap ako? Hindi ka ba naaawa kay Cassandra, pare? Maghihirap lang siya sa'yo. Hindi siya magiging masaya sa piling mo. Hindi yan totoo. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Wala akong pakialam kahit na gawin mo siyang prinsesa dito sa bulok mong bahay. Ang importante sa akin, kaya ko pa rin siyang kunin mula sa'yo. At ang yaman ko lang ang makapagpapasaya sa kanya. Ang kapal ng mukha mong magpasikat, Marco. Hindi ka ba nahihiya? Itinaboy na nga kita eh. Alam mong hindi ako basta-basta sumusuko, Cassandra. Maya ka naman, Marco. Wala akong balak na ipagkatiwala sa'yo ang girlfriend ko. Huwag kang magmayabang, Lucas. Wala ka namang maipagmamalaki. Kumalma lang po kayo, Aling Loleng. Ako na ang bahala kay Lucas. Kaya ko siyang kausapin. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Meron, Lucas. Magpasalamat ka na lang na ako ang umaawat sa kahihiyang ginagawa niyo ngayon. Hindi naman kami gumagawa ng gulo ah. At sa tingin mo, ako ang may kasalanan ha, ganon? Aling Loleng, hayaan niyo na po akong kausapin si Lucas. Huwag po kayo mag-alala. Huwag kang magkunwaring mabait, Marco. Cassandra, hindi ka kasi dapat naging pasaway sa nanay mo eh. Kung sinunod mo lang sana siya at sinagot ako, malamang masaya ka na sana ngayon. Hindi kita mahal. Ilang beses ko bang dapat sabihin yan sa'yo? Alam kong naguguluhan ka lang. Palibasa, may itsura naman si Lucas. Pero hindi ka mabubuhay kung aasahan mo lang ang gandang lalaki niyan. Hindi ako naguguluhan, Marco. Malinaw na malinaw ang pag-iisip ko. Kahit buntis ka na, handa pa rin kitang panagutan. Pwede ba, Marco? Mahiya ka naman sa sinasabi mong yan. Buntis na ako at naghahanda ng sumama kay Lucas. Walang sino man sa inyo ni Nanay ang makakapagpigil sa akin. Hindi mahalaga sa akin ang nangyari. Tatanggapin kita at ang batang dinadala mo ngayon. Hindi ko naman kailangan ng awa mo eh. Hindi awa ang inaalo ko sa'yo. Magandang buhay ang mabibigay ko sa'yo. Kesa namang manatili ka pa sa piling ni Lucas na yan. Tama na. Huwag mo na kaming guluhin pa. Umalis na kayo. Pangga, kumalma ka lang. Alam mong ginagalit ka lang nila, tayong dalawa, para masira ang mga plano natin. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Hindi pera ang kailangan ni Cassandra. Talaga ba? Hoy Lucas, huwag na tayong maglokohan pa. Ano bang mabibigay mo sa kanya? Nangungupahan ka lang. Sakto lang ang kinikita mo. Kapag nanganak si Cassandra, saan mo siya dadalhin? Wala akong pakialam sa hirap na pwede kong pagdaanan. Bago ko pa ibigay kay Lucas ang sarili ko, tanggap ko na kung anong meron siya. Talaga? May sarili akong bahay. May sasakyan. Maraming negosyo. Kaya kong ibigay ang lahat ng kailangan niya. Hindi ko naman kinakaila na mas mayaman ka kaysa sa akin. At least alam mo yan. Pero may isang bagay kang hindi kayang bilhin. At ano naman yun, ha? Ang puso ni Cassandra. Cassandra, ano na? Makikinig ka ba sa lalaking yan, ha? Sabihin mo na kagad na sasama ka sa akin. Magbabago kagad ang buhay mo. Hindi ako interesado sa'yo. Sige na, umalis ka na. Ano? Hindi kita mahal at hindi rin kita mamahalin kahit kailan. At lalong hindi ako magpapakasal sa isang taong katulad mo. Kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ni Marco. Pilit pa rin siyang nakangiti pero halata sa mga mata niya ang matinding galit at kahihiyan.
Cassandra, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Sinasayang mo ang grasya. Nagsasabi lang po ako ng totoo, inay. Hindi mo alam kung anong tinatanggihan mo. Alam na alam ko po to. Huling beses na kita tatanungin, sigurado ka na ba na si Lucas ang pipiliin mo? Oo naman, siguradong sigurado ako. Tahimik na nakatingin ang buong kalye sa amin, Miss Winnie. Wala nang nagtatawanan o nagbubulungan. Halos lahat ay naghihintay kung paano matatapos ang gulong yon. Nanginginig sa galit si Nanay Loleng habang paulit-ulit na nakatingin sa akin at kay Lucas. Cassandra, lumapit ka rito! Ngayon din! Ayoko po, inay. Ano? Hindi na nga po ako sasama sa inyo. Talagang sinusuway mo na ako? Ayoko naman po talagang sumuway sa inyo eh. Pero gusto ko na pong piliin ang sarili ko sa pagkakataong ito. Ha? Anong klaseng buhay ang naghihintay sa'yo sa lalaking yan, ha? Maghihirap ka lang! Aling Loleng, hindi ko po hahayaang maghirap si Cassandra. Tumahimik ka! Wala kang karapatang sumabat dito! Cassandra, pag-isipan mo itong mabuti ha. Hindi pa huli ang lahat. Wala na akong dapat pang pag-isipan. Bakit mo ba pinipilit ang sarili mo sa akin? Handa kitang tanggapin, pati ang batang dinadala mo. Hindi pa ba sapat yun ha? Hindi! Tama na ang drama! Umuwi ka na sa bahay! Aray, inay! Nasasaktan po ako! Sumama ka na sa akin! Bitiwan niyo po siya. Huwag mo akong pakialaman! Nasasaktan na po siya eh. Anak ko siya! At kahit anong gawin ko, wala kang pakialam! Hindi ko na po kayang manood habang sinasaktan niyo siya. Nay, patawarin niyo po ako. Pero si Lucas po ang mahal ko. Siya ang ama ng anak ko. At siya rin po ang gusto kong makasama habang buhay. Kung ganon, simula sa araw na ito, wag mo na akong tatawaging nanay! Inay? Wala na akong anak na katulad mo. Pinili mo ang lalaking yan kesa sa sarili mong ina. Kung gusto mong sumama sa kanya, umalis ka at wag kang babalik sa bahay ko. Wala kang utang na loob. Ganito na lang po ba kadali yun para sa inyo? Ang itakwil ako? Ikaw ang may gusto niyan, hindi ba? Magdusa ka! Tahimik na lumapit si Lucas at marahan akong inilalayan. Halika na, Pangga. Itinakwil ako ni nanay. Huwag ka nang magkakamaling magpakita pa sa akin. At ikaw lalaki, hindi mo ako lubusang kilala. Magsisisi ka sa ginawa mo! Kahit tinakwil niyo po siya, nangangako ako, aalagaan ko si Cassandra at ang magiging anak namin. Hindi na sumagot si Nanay Loleng. Tinalikuran niya lang kami. Habang naglalakad sila palayo, hindi ko napigilang tanawin sina Nanay at Marco. Masakit mang tanggapin pero alam kong wala na po akong babalikan. Ang ikinatatakot ko lang, ang kakayahan ni Nanay na magsagawa ng kulam. Matagal na niyang tinalikuran ng bagay na yon. Sana naman hindi niya gamitin ang pagkakataong ito para makapanakit ng tao. Pagkatapos akong itakwil ni Nanay Miss Winnie, tuluyan na akong tumira sa maliit na bahay ni Lucas. Hindi man yon kasing laki ng bahay na kinalakihan ko, ramdam ko naman ang init ng pagtanggap niya sa akin. Isang maliit na sala, kusina at kwartong pinagkakasya naming dalawa ang bumungad sa akin. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napangiti na lang ako. Pangga, pasensya ka na ha. Maliit lang talaga tong bahay ko eh. Bakit ka ba humihingi ng pasensya? Ang importante, magkasama tayong dalawa. Hindi ko kasi mabibigay ang buhay na nakasanayan mo eh. Pangga, wala naman akong hinahanap na malaking bahay o mamahaling gamit eh. Ang gusto ko lang, may kasama akong nagmamahal sa akin. Pangako, Pangga, hindi kita pababayaan kahit ano pang mangyari. Alam kong tutuparin mo yan. Lumipas ang ilang araw. Unti-unti akong nasanay sa bagong buhay namin. Nagpapasalamat ako dahil walang ginagawang hakbang si Nanay para saktan si Lucas. Sa katunayan, mas naging masaya pa nga kaming dalawa. Maaga kaming gumigising para makapasok sa trabaho. Bago umalis, sabay pa kaming naghahanda ng almusal. Binuksan ko ang takip ng kaldero at napahinto ako. Pangga, Bakit? isang tasa na lang palang bigas natin eh. Oo nga eh. Hayaan mo na. Pagkasahod ko, bibili ka agad tayo. Kasya na ba ang pera natin hanggang katapusan? Kakayanin natin to. Pwede namang wag na muna akong magpa-prenatal para sa buwang ito. Pangga, hindi pwede. Mas importante sa akin na maging malusog ang baby natin.
Ikaw ang bahala. Pero hayaan mo, kapag may sumobra sa sweldo ko, bibili rin ako ng ilang pangangailangan natin dito sa bahay. Sige Pangga, walang problema sa akin. Basta wag mong titipirin ang pagkain mo ha. Baka mamaya, konti lang ang kainin mo sa opisina. Oh, bakit naman? Dalawa na kayong kumakain, di ba? Kaya hindi ka pwedeng magtipid. Napahawak ako sa tiyan ko. Hindi pa yun gaanong halata, Miss Winnie. Pero alam kong may munting buhay nang lumalaki sa loob ng tiyan ko. Ang kulit mo talaga! Totoo naman, di ba? Ayokong magutom pati si baby. Huwag kang mag-alala. Kakain ako ng maraming prutas at gulay para maging healthy ang anak natin. Habang naglalakad kami sa kalsada, biglang may tumigil na itim na sports car sa harapan namin. Dahan-dahang bumaba si Marco habang suot ang mamahalin niyang polo at salamin sa mata. Tinanggal niya ang sunglasses niya at saka ngumiti. Magandang umaga, Cassandra! Nariyan na naman ang asungot, Pangga. Tara na nga. Teka, bakit ka pa umiiwas? Uy, sandali lang! Ano bang kailangan mo? Kumusta na ba ang buhay mo ngayon? Ano bang pakialam mo? Nagtatanong lang naman ako eh. Napansin ko kasi na maaga pa lang mukhang problemado na kayong dalawa dyan. Hindi namin siya sinagot. Tila nangaasar naman siyang tumingin sa maliit naming baon. Hanggang ngayon? Nagko-commute pa rin kayo? Hindi naman kami mayaman kaya natural lang na mag-commute kami papunta sa trabaho. Ang hirap talaga kapag kapos sa buhay, no? Parang laging minamalas. Napansin kong lalo lang humigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Lucas. Hinaplos ko naman yun dahil ayokong mapaaway siya ng maaga. Mas okay na iwasan na lang namin si Marco. Kaso ang matandang binata, hindi pa yata tapos sa pang-aasar sa amin. Tinapik niya ang bago niyang sasakyan. Buti na lang ako. Hindi ko pinoproblema ang pamasahe. Hindi ka namin tinatanong. Kabibili ko lang nito noong 1 linggo Marco, ano ba talaga ang gusto mo ha? Wala naman. Nangungumusta lang naman ako. Hindi kami naniniwala. Inaabala mo kami. Umalis ka na nga at nag-aabang na kami ng masasakyan. Sayang ka talaga, Cassandra. Konti na lang, Pangga. Babangasan ko na talaga ang lalaking yan. Uy, kumalma ka nga, Pangga. Tignan mo ang sarili mo, Cassandra, Dati, hindi mo kailangang mag-alala sa kakainin kinabukasan. Ngayon, bawat piso binibilang nyo pa. Napayuko ako sa sinabi ni Marco, Miss Winnie. Hindi ko itatangging totoo ang mga sinabi niya. Napansin naman ako ni Lucas, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Ngumiti ako sa kanya kahit mabigat ang nararamdaman ko. Pangga, wag mo siyang pakikinggan ha. Ayokong ma-stress ka dahil sa kanya. Ayos lang ako, Pangga. Kaya kong harapin ang pasikat na lalaking yan. Ay, nako. Pinipilit pa rin na magpakatatag kahit nahihirapan na. Kung sumama ka na lang sana sa akin, siguradong nagbubuhay donya ka na ngayon. Hindi pa huli ang lahat, Cassandra. Hindi pa kita sinusukuan Nangaasar ka ba talaga, ha? Pangga, wag mo siyang... Teka lang. Huwag mong dikitan ng damit ko. Mamahalin to, ha? Lumayo ka nga. Ikaw kasi ang dapat na lumayo sa amin, Marco Ginugulo mo ang tahimik naming buhay. Pwede ba? Bumalik ka na kung saan ka nang galing? Babangasan kita kapag hindi ka umalis. Pangga, kumalma ka lang, please lang. Ako na ang makikipag-usap sa kanya. Ngayon pa nagpakita ng tapang tong jowa mo, ha? Hindi ba niya naisip na hanggat hindi pa kayo na ikakasal, pwede pa kitang agawin sa kanya? Nababaliw ka na talaga, Marco. Isang oo mo lang, Cassandra. Hindi ka na mamamroblema sa pera. Hindi na maghihirap ang magiging anak mo. Paulit-ulit na lang kitang tinatanggihan, Marco. Pero ang kapal talaga ng mukha mo no? Utang na loob. Layuan mo na kami. Sige. Aalis ako. Pero ngayon lang yan, ha? Sa mga susunod na araw, manggugulo ulit ako. Subukan mo lang at baka ipapulis na kita. Wala ka ng pag-asa. Alam mo naman na kaibigan ko mga pulis Tignan natin kung hanggang kailan mo kayang panindigan ang desisyon mo.
Tahimik siyang sumakay muli sa kanyang sasakyan. Nakahinga kami ng maluwag ni Lucas, Miss Winnie. Makalipas ang ilang segundo, umalis na rin po siya. Matagal ko ring tinitigan ang direksyong tinahak ng sasakyan niya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya eh. Parang hindi lang yun simpleng pangungumusta. Parang may binabalak pa siyang masama eh. Napansin naman ni Lucas ang pananahimik ko. Pangga, huwag mo nang isipin ang mga sinabi niya ha. Lucas, Pangga, Bakit? pangako ko, hinding-hindi kita iiwan. At hindi rin kita pababayaan. Kahit gaano pa kahirap ang pagdaanan nating dalawa. Napangiti rin ako sa sinabi niya, Miss Winnie. Yumakap ako sa kanya bago kami nakasakay ng jeep papunta sa trabaho. Lumipas po ang ilang linggo. Habang lumalaki ang tiyan ko, lalo ko ring nararamdaman ang bigat ng buhay. Hindi na po ganun kadali ang bawat araw eh. Mabilis na akong mapagod at kahit simpleng paglalakad lang, hinihingal na po ako kagad. Pero hindi yun naging dahilan para tigilan na ako ni Marco sa panunuyo niya sa akin. Cassandra! Ano na naman bang ginagawa mo rito? Di man liligaw. Huwag mo sabihin na nabigla ka pa. Ang yabang mo rin talaga, no? Hindi ako nagyayabang, Cassandra. Gusto ko lang na makita mo kung gaano karangya ang buhay kung ako ang kasama mo. At tinanguan pa niya ang ilan sa mga nakasunod sa kanyang tauhan. Nakapasok sila sa opisina sa tulong ng boss ko na kilala pala niya, Miss Winnie. Naglapag siya ng isang bilao ng kakanin, 2 binalot na lechong manok, 1 bouquet ng bulaklak at 2 plastic ng groceries. Teka, ilabas niyo nga ang mga bagay na yan. Hindi ko kailangan yan, Marco. Uy, kumalma ka lang. Baka naman lumabas yung baby mo na mainitin ng ulo. Binili ko talaga lahat yan para sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko nga nito, Marco. Mahiya ka naman. Pati sa trabaho ko nagugulo ka na. Kaya kong paikutin lahat ng tao rito gamit lang ang pera ko. Isa pa, Cassandra, hindi lang yan ang regalo ko sa'yo. Napaatras ako nang lumapit siya sa akin, Miss Winnie. May dala siyang isang kulay pulang box at binuksan niya yon. Napasinghap ang mga nakikiusyoso kong kaopisina nang makita ang isang mamahaling kwintas na kinuha niya sa lalagyan at ipinakita sa akin. Sigurado ko, hindi ka kayang ibili ni Lucas ng ganito. Wala akong interes sa mga alahas, Marco. Oo, talaga? Huwag kang ang ipokrita, Cassandra. Lahat ng babae nangangarap din magkaroon ng ganitong klaseng kwintas. Pwes, hindi ako katulad nila. Pwede ba? Huwag mo na nga akong istorbohin sa trabaho ko. Umalis ka na nga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako susuko hanggat malaya ka pa? Duda nga ako kung kaya ka bang pakasalan ng Lucas na yun eh. Wala kang karapatang kwestiyonin ng kakayahan niya, Marco. Paano naman ang magiging anak nyo? Kailangan naka-bedrest ka lang. Masustansya mga kinakain at may sapat na vitamins. Nakakapag-prenatal ako, Marco. May vitamins din ako kahit papano. At pwede ba, hindi mo obligasyon ang maging concern sa akin. Kilabutan ka nga dyan. Nanggagalaiti kong singhal sa kanya na ikinauna man ng mga nanonood kong kaopisina. Ilan sa kanila, kinakampihan naman ako, lalo na't alam nila ang tungkol sa pagbubuntis ko at relasyon namin ni Lucas. Pero may ilang ding naaartihan sa akin, lalo na't pinapalagpas ko raw ang oportunidad para yumaman. Pagdating ko naman sa bahay ng hapong yon, nadatnan kong tahimik na nakaupo lang si Lucas sa maliit na sofa. Nakayuko siya at hindi man lang niya ako sinalubong gaya ng nakasanayan niya. Kinabahan ako sa isiping baka may nangyayaring masama sa kanya kaya lumapit ako. Pangga, anong nangyari? Pangga, natanggal ako sa trabaho eh. Ano? Kailan? Kaninang umaga lang. Oh, pero bakit? May nagawa ka bang mali? Wala naman ako nagawa. Nung una, maayos naman ang lahat. Tapos bigla nilang sinabi na magbabawas sila ng tao. Ayun, kaya tinanggal nila ako. Natahimik po ako, Miss Winnie. Ewan ko ba, hindi ko maiwasang maalala ang mga pangungulit sa akin ni Marco. Para bang may kutob ako na may kinalaman siya sa kamalasang nangyari kay Lucas sa araw na yon. Lucas, sa tingin mo ba may kinalaman dito si Marco? Bakit mo naman nasabi yun?
Kasi kaninang umaga pumunta siya sa opisina eh. Kinikilabutan ako dahil pinagpapatuloy pa rin niya ang panliligaw sa akin. Ano? Napakawalang ya talaga niya, Pangga. Pero pinaalis ko siya. Kaya lang talagang matigas ang ulo niya eh. Matigas din ang mukha niya. Nagpupumilit pang istorbuhin ako sa trabaho. Hindi na tama ang ginagawa ng Markong yun Desperado na siya. Yun na nga eh. Pinipilit niya na hanggat hindi pa raw tayo kasal, may karapatan pa siyang manligaw. Hayaan mo na. Simula bukas, ihahatid at sundo kita sa trabaho mo. Talaga, Pangga? Baka naman mahirapan ka masyado niyan. Di mangyayari yun, Pangga. Mas lalo ako magsusumika para sa'yo. Talaga? Oo naman. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Kaya huwag ka mag-alala. Malalagpasan din natin ang lahat ng pagsubok na ito. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko, Miss Winnie. Kahit halos araw-araw na akong dinadalaw ni Marco sa opisina para ligawan, tila ba wala nang epekto sa akin yun eh. Nagmumukha na siyang timang habang panay ang pasikat niya at pagpiflex ng mga mamahaling bagay na meron siya. Ang tibay talaga ng loob mo, no? Talagang hindi ka susuko? Hindi naman ako takot na gumastos eh. Lahat ng tao, may kaakibat na halaga yan. Diyan ka nagkakamali, Marco. Hindi mo ako kilala at wala kang karapatang husgahan ako nang naaayon sa paniniwala mo. Oh, teka lang. Chill. Hindi mo kailangan magalit. Gusto mo siguro magmana sa akin ang anak mo, no? Sa bagay, kahit na may edad na ako, gwapo pa rin naman ako. Tapos mayaman pa. At may magandang trabaho. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman dito sa lugar natin, hindi mo kami mabibili. At wala ka bang salamin sa inyo, ha? Pangit na nga ang ugali mo, mas pangit pa ang mukha mo. Mukha kang swelas ng sapatos, kaya huwag ka masyadong magyabang. Talaga? Walang hindi nabibili ng pera kahit kagwapuhan pa yan. At saka, nasasabi mo lang yun dahil akala mo kaya mong panindigan ang nangyayari sa'yo ngayon. Pero kapag naghirap ka na, panigurado, magsisisi ka at sumama ka dun sa Lucas na yon. Paulit-ulit na lang ang komento mong yan tungkol kay Lucas, pero kahit kailan, hindi mo siya kayang lamangan. Sigaw ko sa kanya tsaka siya iniwan. Alam kong sa araw-araw na ginugulo ko ni Marco sa trabaho, halos wala na akong matinong attendance sa opisina eh. Mas pinipili ko kasing mag-walk out kesa naman tiisin ang presensya ng mayabang kong manliligaw. Wala naman siyang ibang alam kundi ang buwisitin ako sa paghahanap buhay eh. Naging dahilan tuloy ito na madalas akong mapagalitan ng boss ko. Sa totoo lang parang napapagod na rin po ako, Miss Winnie eh. Kahit gaano ko kagustong iwasan si Marco, nakikita ko pa rin siyang pakalat-kalat kahit saan. Nang makauwi na nga ako sa bahay, napansin ni Lucas ang pagiging matamlay ko. Okay ka lang ba, Pangga? Ang totoo, Pangga, hindi ako okay eh. Bakit? Gusto mo bang magpahinga muna? Baka sobrang napapagod ka na sa trabaho eh. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Ako na ang bahala sa ating dalawa. Pangga, kung aalis ako sa trabaho, mas lalo lang tayong mahihirapan. Pero ako ang lalaki, Pangga. Dapat ako ang bumubuhay sa'yo at sa magiging pamilya natin. Alam ko yon, pero wala ka sa ngayon eh, dahil wala kang trabaho. Kung pareho tayong walang kita, saan tayo pupulutin? Lalo lang tayong lalaitin ni Nanay Loling yan. Hayaan mo muna siya. Nasasaktan lang siya sa naging desisyon natin. Naniniwala ko na darating ang araw, matatanggap din tayo ng nanay mo. Sana nga, Pangga. Pero may isa pa akong iniisip eh. Ano yun? Si Marco. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil. Sinabi ko na sa kanya na nagsasama na tayo. Kasal na lang talaga ang kulang. Pero parang wala siyang naririnig eh. Araw-araw pa rin siyang sumusulpot sa opisina, dala ang mga mamahaling pagkain, bulaklak, alahas, at kung ano-ano pa. Talagang hinahamon ako ng matandang yun Hindi ko siya pwedeng patulan eh. May pera siya eh, maraming kakilala, at malakas ang impluensya niya. Baka baliktarin pa niya ang kwento eh, at tayo pang palabasing masama. Pero sumusobra na siya. Hindi ko akalaing aabot siya sa puntong kahit alam niya nagsasama tayo, tuloy pa rin siya sa pagpapasikat. Feeling ko, lumalakas lang ang loob niya dahil alam niyang hindi pa rin sang-ayon si Nanay sa relasyon natin. Ano bang balak mong gawin?
Kakausapin ko si nanay. Makikiusap ako na tigilan na niya ang pag-e-encourage kay Marco. Baka kung siya mismo magsabi nun sa kanya, tumigil na ang matandang yon. Bahala ka, Pangga. Pero sa tingin mo ba, makikinig si Aling Loleng sa'yo? Hindi ko pa rin alam. Pero wala namang mawawala kung susubukan ko. Mabagal na tumango si Lucas. Kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Pero hinayaan niya akong gawin ang gusto ko. Kinabukasan kahit kabado man ako, nagpunta ako sa bahay namin. Kailangan ko pong subukan, Miss Winnie. Baka sakaling makinig si nanay. Kaya naman pagdating ko, nadatnan ko siyang nagwawalis ng bakuran. Nay? Oh, anong ginagawa mo rito? Pwede po ba kitang makausap, Inay? Makausap? Akala ko ba pinili mo ng lalaking yon kesa sa sarili mong pamilya? Tapos ngayon nandito ka? Importante lang po talaga ang sasabihin ko, Inay. Huwag mong sabihin sa akin na naghihirap na kayo ni Lucas kaya naisipan mong bumalik dito. Sinabi ko na sa'yo noon, kapag matigas ang ulo mo, magsisisi ka rin sa huli. Nagkakamali po kayo, Inay. Totoong hindi po madali ang buhay namin. Pero hindi kami hihingi ng tulong sa kahit na sino. Kakayanin po namin ito. Kung ganon, anong ipinunta mo rito? Alam ko pong kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako tinatantanan ni Marco. Ano naman? Ikaw ang gusto niya eh. Kasalanan ko bang baliw na baliw siya sa'yo? Nay, alam na nga po niyang nagsasama kami ni Lucas Pero araw-araw pa rin siya nagpapadala ng mamahaling pagkain sa opisina. Kung minsan may bouquet pa nga ng imported na bulaklak. Nung isang araw nga, may pinadala pa siyang bagong cellphone at alahas. Tapos kapag dumarating siya, todo busina pa siya sa bago niyang SUV para makita ng buong barangay. Hindi na po panliligaw yun panggugulo na, Inay. Anong masama ron? Hindi ba masarap sa pakiramdam na may lalaking handang ibigay sa'yo ang lahat? Tignan mo si Marco. May pera, may negosyo, may kotse, may bahay. Samantalang yan Lucas mo? Anong may pagmamalaki niya? Nay, hindi po ba kayo nagsasawa sa ginagawa niyo? Hindi ba kayo kinikilabutan? Itinutulak niyo kung makipagrelasyon sa isang lalaking halos pwede ko na hong maging tatay Abat, ako pa ngayon ang masama Ako na nga lang ang may gustong makita kang umasenso. Ako pa ngayon ang mali, ha? Nay, ang gusto niyo pong pag-asenso natin may kapalit. Ang kaligayahan ko. Hindi ko kayang iwan si Lucas para lang sa pera. Ha? Mabubusog ba kayo ng kaligayahan lang, ha? Kapag nanganak ka na, anong ipapakain niyo sa bata, Pagmamahal? Kakayanin ho namin yon, Inay. Hindi man marangya ang buhay namin, sigurado naman akong mahal kami ni Lucas. Ang tigas talaga ng ulo mo. Wala kang pinagkatandaan. Napahawak si Nanay Loleng sa dibdib niya habang hinihingal. Bigla siyang napangiwi at napakapit sa walis na hawak niya. Nanginginig na rin ang isa niyang kamay. Nataranta tuloy ako na napahawak sa kanya. Oh, Inay? Okay lang po ba kayo? Huwag mo kong hahawakan. Inay! Unti-unting namutla ang mukha ni Nanay. Bumilis ang paghinga niya na para bang nahihilo na. Nabitiwan niya ang walis at napaungol sa sakit. Ang dibdib ko. Nay! Diyos ko! Umalis ka na. Nay! Tignan niyo po ako! Inay! Lumayas ka! Hindi na siya halos makasagot. Napapikit na lamang siya habang hinihingal. Nang makita kong lumalala na ang kalagayan niya, wala na akong inisip kundi ang mailigtas siya. Tulong! May tao pa dyan! Tulungan niyo kami! Pangga! Ano nangyari kay Aling Loleng? Inatake siya sa puso, Pangga! Ano? Sandali lang Tatawag ako ng masasakyan natin. Dadalhin natin siya sa ospital. Bilisan mo, Pangga! Oo, sige. Sandali lang ako. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras, Miss Winnie. Sa tulong ng mga kapitbahay, maingat naming isinakay si Nanay Loleng sa tricycle. Habang hawak ko ang nanginginig niyang kamay, hindi ko mapigilang umiyak. Nay, kapit lang po Huwag niyo akong iiwan. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Huwag kang mag-alala, Pangga. Magagawa nating iligtas ang nanay mo. Natatakot ako, Pangga. Kasalanan ko kung bakit inatake si Nanay Kasalanan ko kung bakit kailangan siyang isugot ngayon sa ospital. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan.
Mabilis na umandar ang tricycle papunta sa pinakamalapit na ospital, habang panay ang dasal ko na sana hindi pa huli ang lahat. Inasikaso kagad ng mga doktor si nanay pagdating namin sa ospital. Hindi ko akalaing malala na po pala ang sitwasyon niya. Dahil sa sama ng loob kaya siya inatake sa puso. Ang masaklap pa, nagkaroon ng bara ang ugat niya kaya kailangan operahan. Kung hindi yon magagawa sa lalong madaling panahon, pwede siyang atakihin ulit na posibleng ikapahamak niya. Lalong bumigat ang dibdib ko nang marinig ko ang halaga ng operasyong kailangan namin. Napakalaki ng perang hinihingi ng ospital, perang hindi ko alam kung saan namin kukunin. Habang nakatingin ako kay nanay na walang malay sa higaan ng ospital, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isipan ko. Paano ko siya maililigtas kung ni isang kusing halos wala naman kaming maipambayad? Anong gagawin natin ngayon, Pangga? Baka mas lumala pa ang kalagayan ni nanay. Huwag kang mag-alala. Maliligtas natin ang nanay mo. Magtiwala ka lang. Paano naman natin gagawin yun? Halos wala nang tayong makain eh. Hindi natutulog ang Diyos. Basta marunong lang tayong tumawag sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, Pangga. Bakit kasi sunod-sunod ang dumating na problema sa atin eh? Huwag mong isipin na parusa to. Pagsubok lamang to, Pangga. Siguro gusto lang ng Diyos na makita kung hanggang saan ang kaya nating ipaglaban ang mga taong mahal natin. Sabi niya sa akin bago niya ako pinauwi para makapagpahinga. Si Lucas mismo ang naiwan sa ospital para bantayan ng nanay ko. Hindi lang po yon, Miss Winnie. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula na talaga siyang kumilos. Dahil maganda ang credit history niya, nakapag-loan siya ng malaking halaga para maipambayad sa operasyon ni nanay. Lucas, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Pamilya na tayo ngayon. Lahat ng kailangan nyo ni Aling Loleng gagawin ko. Kahit gaano pa yung kahirap. Pwede rin naman akong mag-cash advance sa opisina at may ipon din ako kahit papano. Pandagdag din yon sa gastos sa operasyon ni nanay. Isipin mo rin ang sarili mo. Buntis ka. Alam kong ako ang lalaki at dapat akong gumagawa ng paraan para sa inyo. Kaya pakiusap, huwag mo munang galawin yung ipon mo. Kakailanganin natin yun kapag nanganak ka na. Itong perang nakuha ko, ito muna ang gagamitin natin para kay nanay. Hindi ko po napigilang umiyak sa mga sinabi niya, Miss Winnie. Kahit halos araw-araw siyang iniinsulto ni nanay, hindi pa rin nawawala ang kabutihan at pag-asa sa puso ni Lucas. Mas lalo pa akong naantig nang malaman kung sino-sino na ang nilapitan niya para lang humingi ng tulong. Hindi man lahat nagbigay, hindi yun naging dahilan para sumuko siya. Lumapit pa siya sa ilang kakilala para matulungan siyang makapag-request ng ayuda sa LGU. Alam kong sobra-sobra na po ang sakripisyong ginagawa ni Lucas, kaya lalo ko siyang minahal dahil ramdam kong totoo at malinis ang intensyon niya para sa akin at sa aking pamilya. Nandito ka na naman sa ospital. Di ba sabi ko naman sa'yo ako nang bahala kay Aling Loleng? Huwag mo na akong alalahanin. Okay lang ako. Nagpahinga na rin naman ako eh at inaalagaan ko rin ang sarili ko. Ikaw, kailangan mong magpahinga. Halos wala ka ng tulog oh. Nalaman ko sa mga kakilala natin kung saan-saan ka pumupunta para humingi ng tulong. Alam mo, may magandang balita ako. Bakit? Ano yon? Konti na lang ang kulang natin sa naipon natin pera. Kapag nakompleto na natin yun, mapapa-opera na ang nanay mo. Talaga? Kung ganoon ako na ang magka-cash advance sa opisina. Naku, Pangga, wag na. May ginawa na akong paraan. Talaga? Ano naman yun? Sinanla ko muna yung bahay na tinitira natin. Ano? Bakit mo ginawa yun? Paano na tayo? Saan tayo titira niyan? May paraan pa tayo, Pangga. Ang importante, mailigtas natin ang buhay ng nanay mo. Ngumiti pa si Lucas habang sinasabi yon, pero parang dinudurog ang puso ko sa sakit. Ang bahay na isinanla niya ang huling alaala na naiwan sa kanya ng yumao niyang mga magulang. Pero nagawa niya yung isuko para sa akin at sa pamilya ko. Lalo akong nahiya sa lahat ng naging trato sa kanya ng nanay ko. Gayunpaman natigil ang lahat ng iniisip ko nang lumabas ang doktor at ipaalam sa amin na magsisimula na ang operasyon.
Habang abala ang lahat, dumating naman si Marco. Gaya ng dati, napakarami na naman niyang dalang mamahaling pagkain at regalo. Nakasunod din ang mga tauhan niyang parang bodyguard at nagsisilbing audience sa bawat pagyayabang niya. Cassandra! Akala ko manganganak ka na eh. Si Aling Loling lang pala ang naka-confine. Sayang naman, napaaga ang punta ko. Ano na naman bang ginagawa mo rito, Marco? Dinadalaw ko lang kayo. Huwag mong sabihin pati ang pag-aalala ko masama na rin sa paningin mo. Wala naman akong karapatang pigilan ka eh. Pampublikong ospital to. Ang hindi ko lang gusto, yung ginagawa mong pagyayabang na naman sa bawat bit-bit mo. Cassandra, ilang beses na kitang sinuyo. Ilang beses na rin kitang binigyan ng mamahaling regalo. Pero lahat ng yun, tinatanggihan mo eh. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko kailangan ng pera mo. Ganun ba? Tignan mo ngayon. Nasa ospital ang nanay mo at kailangan ng malaking pera. Hanggang kailan mo ipagpipilitan ng pride mong yan, ha? Kung noon pa lang lumapit ka na sa akin, baka nasa bahay na ngayon yan si Aling Loling at nagpapahinga. Isang pirma ko lang dito bayad na ang buong hospital bill nyo. Pasensya ka na, Marco, pero mabibigo ka na naman. Tama si Cassandra. Di mo na kailangan magyabang pa. Bayad na ang hospital bill ni Aling Loling. O ba? Talaga? Ikaw? Huwag mo nga akong patawanin dyan. Ikaw na halos kapos araw-araw. San ka naman kukuha ng ganong kalaking pera, ha? Gusto mo ng patunay? Heto, basahin mo lahat. Mga resibo ng bayad, pati permit para sa operasyon ni Aling Loling. Kumpleto ng lahat yan. Dinukot ni Lucas ang makapal na envelope at inihagis yun sa harap ni Marco. Napaatras si Marco habang nakatitig sa mga papel na nagkalat sa sahig. Nandun ang mga resibo ng bayad at ang permit na nagpapatunay na maaari na ngang operahan si nanay. Natahimik si Marco habang isa-isang tinitignan ng mga resibong nasa harapan niya. Halatang hindi niya inaasahang makakahanap ng paraan si Lucas eh. Pero gaya ng dati, hindi pa rin nawala ang kayabangan niya. Akala mo naman, napakalaki na yung nagawa mo, ha? Isang bill lang yan eh. Kung ako nagbayad, private room pa ang kinuha ko kay Aling Loling. Hindi na sana siya makikipagsiksikan dito sa ordinaryong ward. Hindi naman namin kailangan ng private room. Ang importante, magamot siya. Ganon talaga ang mahihirap eh. Kontento na sa kaunti. Marco, pwede ba? Tama na. Wala kaming hinihingin tulong sa'yo. Hindi mo kailangan manggulo pa rito. Nagmamatigas ka pa rin ba, ha? Kahit ngayon? Cassandra, isang salita mo lang, lilipat ko kagad si Aling Loling sa pinakamagandang ospital. Sagot ko lahat ng gastos. Pati ang panganganak mo, ako na rin nang bahala. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mabibili ng pera ang desisyon ko. Kaya mo lang naman pinipili si Lucas kasi naaawa ka sa kanya. Mali ka dyan. Hindi awa ang dahilan kaya kami magkasama. Pagmamahal ang meron kami. Ano? Pagmamahal? Makakain ba yan, ha? Mababayaran ba niya ng mga utang nyo? Kapag dumating ang panahon na wala ka nang maibigay sa kanya, tignan natin kung hanggang kailan tatagal ang pagmamahalan ninyo. Hindi man ako mayaman, hindi ko kailangan ipagsigawan ng bawat ginagawa ko para lang magmukhang mabuti sa iba. Tama si Lucas. Ang totoong tumutulong, tahimik lang. Hindi kailangan ng audience para purihin siya. Natahimik ang mga tauhan ni Marco, Miss Winnie. Nagkatinginan pa ang ilan sa kanila dahil alam nilang si Marco ang tinutukoy ni Lucas. Napansin din yun ni Marco kaya lalo siyang nainis. Hoy! Anong tinitingin-tingin ninyo, ha? Pulutin nyo nga yung mga papeles na yan! Napahiya ka na nga, nagyayabang ka pa rin. Ang mabuti pa, umalis ka na. Panggulo ka lang rito eh. Makalipas ang napakahabang oras, lumabas ang nurse mula sa operating room. Ipinaalam niya sa amin na successful daw ang operation pero kailangan pang obserbahan ng pasyente. Kaagad naman akong napayakap kay Lucas. Salamat, Pangga. Maraming salamat. Sabi ko naman sa'yo malalampasan natin to.
Ang mabuti pa, asikasuhin na natin ang ward kung saan magpapahinga si nanay. Sige, mabuti pa nga pangga. Tinalikuran na namin si Marco na noon ay nakatayo sa gilid. Hawak pa rin niya ang mamahaling basket ng prutas na walang sino man ang gustong tumanggap. Alam kong sa unang pagkakataon, wala na siyang maipagmamayabang sa amin. Hindi na niya kayang magmalaki dahil nasaksihan na niya kung anong nagagawa ng hiwaga ng pagmamahal. Makalipas nga ang ilang araw, tuluyan nang nagkamalay si Nanay Loleng. Mahina pa rin ang katawan niya pero maayos na siyang nakakapagsalita. Nay, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Ayos lang naman ako, anak. Nay, gusto ko rin pong humingi ng tawad sa inyo. Ang dami ko pong naging pagkakamali at ang dami kong beses na sumuway sa inyo. Sana po mapatawad niyo ako. Napanaginipan ko si Lucas. Siya po ang gumawa ng paraan para maoperahan kayo, inay. Nasaan siya? Umuwi lang po sandali para magpalit ng damit. Babalik din po siya kagad. Halos ayaw niya nga po kayong iwan dito sa ospital eh. Habang umiiyak, isa-isa kong kinuwento kay nanay ang lahat ng pinagdaanan ni Lucas. Sinabi ko kung paano siya nagsumikap para lang makapag-ipon ng pampagamot niya. Pati ang pagsasanla niya ng bahay mahinahon kong ipinaliwanag. Hindi ko yun sinabi para ipamukha kay nanay na mali siya ng panghusga kay Lucas. Gusto ko lang po kasing ipakita sa kanya na kahit mahirap lang ang lalaking minahal ko, ginawa naman po niya ang lahat para sa amin. Umaasa rin akong matatanggap niya si Lucas at mabibigyan kami ng basbas. Kaya nang matapos na akong magsalita, tuluyan namang napaluha si nanay. Kawawa naman pala si Lucas. Ang dami kong nagawang mali sa batang yun. Nay, naiintindihan po kayo ni Lucas. Hindi po siya nagtanim ng galit sa inyo. Pasensya na. Sana mapatawad niya ako. Sana mapatawad niyo rin ako. Ang sakit palang isipin na ganun ang naging trato ko sa taong wala namang ginawa kundi ang tumulong sa akin. Matutuwa po si Lucas kapag narinig niya ang mga sinabi niyo. Nahihiya ako sa sarili ko. Kung ibang tao ang pinakitaan ko ng ganong ugali, baka tinalikuran na lang ako. Pero si Lucas, kahit paulit-ulit ko siyang sinaktan sa salita, hindi pa rin niya tayo pinabayaan. Ganun po talaga siya, inay. Hindi niya po kayo kayang pabayaan dahil pamilya na po ang turing niya sa atin. Simula ngayon, babawi ako sa kanya. Magiging mabait na ako kay Lucas. Anak, sana mapatawad mo rin ako sa lahat ng pagkakamali ko. Mahina niyang sabi habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha niya. Kahit papano gumaan na po ang loob ko. Sa wakas nakita ko rin ang taus-pusong pagsisisi ni nanay. Pakiramdam ko, unti-unti na rin naghihilom ang sugat na matagal naming dala. Ilang linggo pa po ang lumipas. Tuluyan nang nakauwi si nanay mula sa ospital. Malaki na rin po ang pinagbago niya. Maayos na siyang nakikipag-usap kay Lucas at wala na rin ang dating matapobreng ugali niya. Sobrang saya ko dahil sa wakas, naging payapa na rin po ang samahan naming lahat. Kapag may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako o si Cassandra. Lagi naman po kaming nandyan eh. Hindi mo man lang babalak tumira rito kasama ang anak ko? Ano po? Magkakaanak na kayo. Hindi mo na pwedeng iwan si Cassandra. Dito ka na rin tumira. Mas magiging panatag ang loob ko kung kasama ka niya. Sigurado po ba kayo? Aling Loleng? Oo. At simula ngayon, nanay ang itawag mo sa akin, iho. Napakarami mong isinakripisyo para sa akin at sa anak ko. Wala akong karapatang hadlangan pa ang pagmamahalan yung dalawa. Totoo po ba yan? Matagal ko na pong pinapangarap na marinig sa inyo ang salitang yan. Nay, Alam ko na ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Pero may gusto kong itanong. Bakit nyo kailangang umabot sa pagsasanla ng bahay at pangungutang? Akala nyo ba wala talaga akong naipon? Nay, ano pong ibig niyong sabihin? Alam kong iniisip mo noon na inubos ko lang ang pera mo sa bisyo. Pero ang totoo, lahat ng binibigay mo sa akin, iniipon ko lang sa bangko. Oh, heto ang ATM ko. Halos wala pang nababawas dyan. Gamitin nyo ang perang yan. Tubusin nyo ang bahay na naisanla at bayaran nyo ang lahat ng utang nyo. Hindi ko naman madadala ang perang yan eh. Mas gusto kong kayo na ang makinabang. Pagkasabi ni nanay noon, lalo po akong napaiyak. Hindi ko akalaing ang problemang iniisip namin paglabas niya ng ospital ay agad din magkakaroon ng solusyon. Mas lalo akong nakaramdam na tuluyan na nga pong nagbago ang puso ni nanay at sa wakas, buo na ulit ang pamilya namin.
Bigla kaming napalingon ng bumukas ang pinto. Nakangiting pumasok si Marco habang may bitbit na malaking bouquet ng rosas at mamahaling gift basket. Magandang hapon! Buti na lang at nakalabas na kayo sa ospital, Aling Loleng. Heto, maliit na regalo lang yan. Imported po lahat yan. Sana magustuhan ninyo. Ang kapal naman ng mukha mo para pumunta ulit dito. Please lang Marco, kakauwi lang namin mula sa ospital. Ayokong ikaw pang maging dahilan para ma-stress ang nanay ko. Wala naman akong masamang intensyon eh. Dinadalaw ko lang ang future in-law ko. Cassandra, pagkatapos nito, ipapasyal na rin kita. Bago na naman pala ang kotse ko. Baka gusto mo subukan. Marco, iuwi mo na lang ang mga dala mo. Ha? Bakit naman? Huwag niyong sabihing nagiging mabait ka na, Aling Loleng. Dati, ikaw pa yung nag-uutos sa akin na dalawin ang anak mo, di ba? Dati yon, Marco. Kung ano-ano kasi ang sinusulsul mo sa akin, kaya nagagalit ako kay Lucas. Pero ngayon napagtanto ko na kahit nasa bingit na pala ng kamatayan, hindi mo ako kayang tulungan. Puro yabang lang ang alam mo. Puro pasikat lang ang pinapakita mo. At bakit? Kung makapagsalita ka sa akin ngayon tanda, may ibubuga ka na ba? Kayo na nga itong binabaha ko sa regalo eh. Hindi regalo ang kailangan ng anak ko. Ang kailangan niya, taong totoong magmamahal sa kanya. At napatunayan na yun ni Lucas. Pero mas kaya kong ibigay ang gusto nyo. Dati oo, pera lang kasi ang nakikita ko eh. Pero nagkamali ako. Hindi mabibili ng pera ang pagmamahal, ang respeto at sakripisyo. Kaya tigilan mo na ang paliligaw sa anak ko. Ayokong bigyan ka pa ng maling pag-asa. Hindi kaagad nakasagot si Marco. Tahimik niyang binaba ang mga dala niya bago mariing pinulot ulit ang mga yon sabay umalis. Napailing-iling naman si nanay na dahan-dahang lumapit sa altar kung saan nandoon ang mga santo namin. Naglabas siya ng isang itim na kandila at taimtim na nagdasal. Matagal ko na dapat itong ginawa eh. Pero minsan akong nabulag sa pera. Kaya naman ang anak ko ang muntikan ko ng ipahamak. Ano pong ibig niyong sabihin, Inay? Ibabalik ko ang karma sa taong naging mapagmataas. Lahat ng magagandang bagay na meron siya, babawiin at mapapalitan ng luma. Isang sumpa na walang hanggang kamalasan ang dadanasin niya. Pangga, mangkukulam pala ang nanay mo. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Hindi na naman niya ginagawa yan ng madalas eh. Ngayon lang ulit. Mabuti pala, hindi niya ako kinulam, no? Ikaw talaga oh. Hindi naman ganun kasamang tao si nanay, ano? Natatawa kong sabi sa kanya. Hindi ko na nabanggit pa kay Lucas na nakaramdam ako ng malamig na ihip ng hangin habang patuloy na nagdarasal si nanay sa harapan ng altar. Hindi ko na alam kung nagkataon lang ba ang lahat o unti-unti nang sinisingil si Marco ng mga maling ginawa niya. Kasi paglabas pa lang niya ng bahay namin, agad na nagasgasan ng bago niyang kotse. Makikipag-away pa sana siya pero retired general ang nakaharap niya. Nang sumunod na araw naman, trending ulit siya sa lugar namin dahil may tumawag tungkol sa problema sa negosyo niya at pansamantalang na-hold ang bank accounts niya. Kinabukasan naman may isa na naman siyang mahalagang ari-ari ang nawala. Habang lumilipas ang mga araw, sunod-sunod na lang ang kamalasang dumarating sa buhay niya. Dahan-dahan na ring nababawasan ang pagiging pasikat niya, lalo na at pati ang mga sarili niyang tauhan sinusuway na siya at nagsisimula na ring magreklamo tungkol sa pasweldo niya. Hindi ko akalain sa sobrang yabang ng Marco na yun. Marami pala siyang issue sa buhay, no? Hayaan mo na, Pangga. Ang mahalaga, naging abala siya ngayon sa pag-aasikaso ng mga kamalasan niya sa buhay. Hindi niya na tayo guguluhin pa. Tama. Dahil alam mo, pakiramdam ko, lahat ng swerteng dumating sa kanya noon, parang lumalapit sa atin ngayon. Tama ka dyan. Nakangiti niyang wika sa akin habang hinahaplos ang may kaumbukan ko ng tiyan. Totoo ang sinabi niya, Miss Winnie. Lalong naging mabilis ang recovery ni nanay. Tapos na-promote pa ako sa opisina. Kahit nabuntis ako at nagpahinga dito sa bahay, nag-work from home pa ako. Si Lucas naman nakahanap na rin po ng trabaho at ginawa pang supervisor dahil sa pagiging mabuti niya sa kapwa.
Doon ko mas lalong naisip na may mga bagay na hindi po talaga kayang takasan ng pera, yabang o impluensya. Darating at darating ang panahon na sisingilin tayo ng sarili nating mga ginawa. Dahil sa huli, hindi habang buhay nasa itaas ang taong mapagmataas. At ang tunay na panalo sa buhay, hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa kabutihang pinapakita natin sa kapwa. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Lubos na gumagalang, Cassandra. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi naming kwento na karanasan ni Cassandra. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Esme TV. Quezon kaya Biab, Shoutout din po sa Lugawan sa Tejeros at sa staff nila na sina Gray at Aimee. kay Ethel Cortas at sa Cortas family, At kay John Philip Villafuerte na nag-comment po sa Mandurugas na Tendera Upload. Ang sabi po niya, ang ganda ng kwento, nakakalibang at ang husay mag-deliver ng mga dialogue. Basic lang yung pagpapalit-palit ng boses. Natural na natural ang dating. God bless and more power po. Salamat. Thank you po Sir John Phillips sa napakagandang komento ninyo. Nakakataba po ng puso, kaya salamat po. Thank you rin po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, mag-like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Patuloy pa rin pong lumalaki ang ating family ha? yes, At syempre dahil yon sa inyong suporta. tama. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!